Well, magkokomenta lang po ako dito sa isang vlogger na taga Daheg, no, na nagsabi na napakaliit na bagay naman yung mga nangyari. Well, ang nangyari po kasi, talagang pinigil po kami ni Maharlika na magbangag-bangag. Hindi po namin pinangalanan kung sino yon. Pero nagsalita kami. Kasi nga ang mensahe namin, kami ni Maharlika, parehong gusto nang ikulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Ako po, talaga sa mulat-mula at tignan niyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Iisa-isahin ko po. Yung isang kaso na pinakulong ni Speaker Nograles dahil dun sa kanyang burlesking incident, pinakulong dahil sa libel, dinala ko sa UN, nanalo kami at ang desisyon ng UN, labag sa kalayaan ng malayang pananalita ang criminal libel at dapat yan ay ma-repeal dahil yan ay salungat sa obligasyon ng Pilipinas na itaguyod ang karapatan ng malayang pananalita. Yung panahon na si GMA ay nagproklama ng state of national emergency nagkaroon kami ng deklarasyon sa Korte Suprema, illegal yan dahil yung kanyang EO na nagsasabi na ang pulis ay tinatawagan para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay po pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita at kasama na yung mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na aking nadepensahan sa mga libel cases, nangunguna na dyan, si Nines Cacho Olivares na founder ng Tribune at dati sa Inquirer. Ang aking attorney's fees doon, Nines, ang attorney's fees mo, huwag kang titigil pumula sa mga taong gobyernong palpak. Yung founder po ng Malaya newspaper, kliyente ko rin po yan. Bagamat ang sinasabi niya, kada libel case, isang medalya sa mga mamamahayag, dinipensahan din po yan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista, dinimanda po namin siya for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami. Yan po daw ay sapat na cause of action para idemanda ang First Gentleman na hanggang ngayon po nakabinbin pa rin yung kasong yan. No? So, yung Maguindanao Massacre, yung pagpatay sa mga napakadaming mga mamamahayag, kaya naman po kami naglitis dyan na pro bono as private prosecutor kasi pagpatay sa mamamahayag ay the ultimate form of censorship. Ang sa akin lang, alam ko mga bata kayo, nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan nyo kung gaano kaimportante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Para sabihin yung napaka-petty, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawaing gobyerno, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. So bagamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo, ba't ka nagbablog? Diba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong at hindi tama yung sasabihin mo na ikaw ay nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Kung talagang tunay kang nagmamahal kay PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa Daheg. Tama ba ako o mali? Tama. At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita.
Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with suppression of freedom of expression. At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Dahil yung vlogging mo, eventually, hahabulin ka. Dahil alam mo, dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat, ha? Babanat-banatan ka nung iba na talagang salungat sa iyong paninindigan. Diyan papasok ang kalayaan. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikaw'y nagsasabi ng mga haleluya, kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi ng mga ideyas na hindi popular. So sa akin, sinasagot kita not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita at sana maintindihan mo, kaya masakit yung nangyari sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya akong supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Patayin nyo na lang ako kaysa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ako. Barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo at sa kalayaan na kinikilala sa buong daigdig. Ikaw siguro ang petty dahil ang buong daigdig kinakilala ang importansya ng karapatan nito sa International Covenant on Civil and Political Rights, sa European Convention on Human Rights, sa Bill of Rights ng Pilipinas. And yet, tatawagin mong petty? Mag-isip-isip ka. I'm giving you allowance dahil bata ka pa. Naintindihan ko, nais mong makilala. Human instinct yan. Naintindihan ko, nais mong marami kang mga tagahanga. Pero hindi ko maintindihan yung babawasan mo ng importansya yung isa sa pinaka-importanting karapatan para magkaroon ng demokrasya. For your own education, this is where I say the line is here. There is nothing petty with standing up for freedom of expression. Sorry ka na lang kung hindi mo matanggap yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy tagkilik. Medyo high blood na naman si Spokes ng Bayan, pero kinakailangan po. Dahil tayo naman po ay nakakatanda sa kanila, makinig naman sana sila. Do not take this as an affront of you. I have been a law professor for more than 25 years. Pinakamatatalino naging estudyante ko sa UP, sa National University of Singapore, at sa American University. So, I know you can learn too. Buksan mong isipan mo. Magbasa ka sa importansya ng freedom of expression. At sa tingin ko, you will agree. Freedom of expression is never petty. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, with the only country that I love, with the only country that I have. God bless the Philippines.